Rosen Stories, PH. Anak, malungkot ka na naman. Kailangan mo nang tanggapin ang pagkawala ng asawa mo. 6 na buwan na rin ang nakakalipas. Naiintindihan ko ang sakit na nararamdaman mo pero kailangan mo ring mabuhay at magpatuloy. Sigurado ako na hindi matutuwa ang asawa mo kapag lagi kang ganyan. Sabi ng ina ni Dana na nooy alalang-alala dahil simula nang mamatay ang asawa nito, 6 na buwan na ang nakakalipas ay hindi niya na ulit ito nakikitang ngumiti. Ang napakamasayahing si Dana ay nag-iba na, palaging tulala, umiiyak at nalulungkot. 6 na buwan pa lang ang nakakalipas nang pumanaw ang asawa ni Dana na si Colonel John. Isa kasi itong sundalo na na-assign sa Mindanao. Nang nakilala niya ito ay dati na itong sundalo. Sa totoo lang, ayaw talaga ni Dana ng lalaki na miyembro ng armed forces pero dahil nga sa nahulog na ang loob niya kay John ay wala na siyang magawa. Paminsan-minsan nakikiusap siya na umalis na lang sa pagiging sundalo at mamuhay na lang ng normal. Dana, mahal ko, pasensya ka na pero ito talaga ang pangarap ko simula ng bata pa ako. Sabi pa ni Jan nang minsang mabanggit na naman ni Dana sa asawa na umalis na lang sa pagiging sundalo. Siguro hindi mo na ako mahal kaya wala lang sa'yo na mag-alala ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Pagmamaktol pa ni Dana na nakanguso pa. Mahal ko, hindi naman sa ganoon. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Kaya wag mong gawin na ang propesyon ko ang maging sukatan ng pagmamahal ko sa'yo. Pag-aalo naman ni John sa asawa. Kasi naman parang ayaw mo akong makasama at lagi kang umaalis, sabi pa ni Dana. Ganito na lang, mahal ko. Kapag nakabuo na tayo ng baby, magsasabit ako agad ng resignation. Okay ba yon? Paglalambing pa ni John. Talaga? Excited si Dana na nabuhayan ng loob sa sinabi ng asawa at bigla itong napayakap dito. Tuwang-tuwa namang ginantihan ni John ang pagkakayakap sa asawang tuwang-tuwa na parang bata. Kinabukasan nga ay umalis naman si John para bumalik sa kampo. 5 araw lang kasi siyang binigyan ng break dahil pagkatapos nito ay may operasyon daw sila. Mag-iingat ka, mahal ko. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Paalam ni Dana sa asawa habang umiiyak. Mag-iingat ka rin dito, mahal ko. Ingatan mo ang sarili mo ha, kahit wala ako. Tandaan mo, ano man ang mangyari ay lagi kang nasa puso ko. Mahal na mahal kita. Naluluhan namang sabi ng asawa ni Dana na titig sa kanya. Tuwing aalis kasi ang asawa niya, pakiramdam niya ay nakabaon na ang kalahating katawan nila sa lupa. Ang hindi alam kung babalik pa ng buhay o katawan na lamang na walang buhay. Masaklap pa, yung kahit katawan ay di na nakakabalik. Ang pag-alis lagi ng asawa ang wari laging bangungot kay Dana. Pero dahil ito ang pinili ng asawa niya na propesyon ay kailangan niyang tanggapin. Pagsakay ni John sa kanyang sasakyan ay dahan-dahan nang umalis ito. Kumaway pa ito kay Dana. Parang kakaiba ang pag-alis na ito ni John. Parang naging slow motion ang pagkaway nito kay Dana. Di niya maipaliwanag. Habang tinatanaw ang asawa na papaalis ay parang binalot ng kalungkutan ang puso ni Dana. Parang may bumundol sa puso ng babae. Hindi niya alam pero kakaiba ang kanyang nararamdaman. Kahit kanina ay kakaiba ang mga titig nito sa kanya. Bakit kaya ganitong nararamdaman ko? Bulong ni Dana sa sarili. Pero nag-aalala man ay pinilit niyang iwaglit sa isip niya ang isiping iyon. Hindi naman kasi ito nakakatulong. Mas malulungkot lamang siya kaya sa halip ay inabala niya na lamang ang sarili niya. Mabuti na nga lang at bukas papasok na siya ulit sa trabaho. Si Dana ay isang dentista sa kanilang lugar. Nakilala niya ang asawang si John nang minsan ay nagpalinis ito ng ngipin doon. Simula nga noon ay hindi na siya tinigilan ni John. At dahil nga hindi nagtagal ay nahulog na rin ang loob niya ay sinagot niya na si John at kalaunan ay nagpakasal na rin sila. Masyado ring gentleman si John. Lagi niyang naalala kapag kumakain sila sa labas. Palagi ipinaghihila siya nito ng upuan kapag kakain o kung anong activities ang kanilang gagawin. Pero hindi ito tumabi sa kanya. Mahal, bakit di ka tumatabi sa akin tuwing nasa labas tayo? Tanong pa ni Dana noon kay John. Kapag magkatabi tayo, hindi ko makikita ang nangyayari sa iyo sa likod mo. Hindi kita mapoprotektahan. Kapag kaharap mo ko, mas masisiguro ko na ligtas ka
at makikita ko kung anong nangyayari sa likod mo. Sagot pa nito sa kanya. Sakalang ito naintindihan ni Dana. Bagaman paminsan-minsan may tampuhan dahil nga sa propesyon ni John, ay naging masaya ang kanilang pagsasama. Malayo man lagi ay buong-buo ang tiwala nila sa isa't isa. Ilang araw nga ang lumipas matapos umalis ni John. Habang nasa trabaho si Dana, ibinalita sa telebisyon na may nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at Muslim at mangilan-ngilan ang namatay sa magkabilang grupo. Napaupo si Dana. Diyos ko, sambit niya na para siyang nanghihina at napahawak pa siya sa kanyang dibdib. Sinubukan niya pang tawagan ang kanyang asawa sa cellphone nito subalit out of coverage ito. Nalulumo na siya. Hindi na siya mapakali. Buti na lang at malapit nang magsara ang kanyang klinik dahil hindi na rin siya makapag-concentrate. May pasyente pa siyang isa pero ipinasa niya na ito sa isang dentista na kasamahan niya doon. Matapos niyang isara ang klinik ay dumiretso na nga siya sa kanilang bahay. Pagkapasok niya sa bahay ay biglang nagring naman ang kanyang cellphone. Dali-dali niya itong kinuha sa bag. Pagtingin niya, numero lamang ang nakalagay. Mas lalo siyang kinabahan at halos ayaw niyang sagutin ito. Subalit puno man ng takot ay sinagot niya ang tawag na iyon. Hello? Ani Dana. Hello, magandang gabi po. Pwede ko po bang makausap si Mrs. Dana Marcelo? Sabi naman ng nasa kabilang linya. Ito po si Dana Marcelo. Sino po sila? Tanong pa ni Dana. Mrs. Marcelo, si General Lozano po ito. Ikinalulungkot ko po na ipaalam sa inyo na hindi po nakaligtas sa engkwentro ang inyong asawa. Mrs., wala na po siya. Wala na po ang inyong asawa. Kami po at ang buong grupo ay nakikiramay sa kanyang pagkawala. At tubili at nalulungkot namang balita ng kanilang general. Hindi makapagsalita si Dana. Natulala siya at sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha. At nang matauhan ay doon na siya nagsisigaw at humagulgol. Halos wala na siyang marinig sa iba pang sinasabi ng kausap sa kabila. Humagulgol siya ng humagulgol. Narinig naman iyon ng kanyang ina na di kalayuan sa kanila ang bahay nito. Kaya dali-dali itong pumunta sa kanya at umiyak na rin nang mabalitaan ang nangyari. Iniuwi na sa bahay nila ang bangkay ng kanyang asawa. Hindi niya pa rin matanggap na wala na ang kanyang asawa. Sobrang sakit ang nangyari. Hindi niya alam paano siya magsisimulang muli ng mag-isa. Nawala na ang kanyang asawa. At heto nga ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa kanya ang lahat ng nangyari sa kanya. Naiiyak pa rin siya tuwing naaalala ang kanyang asawa. Nalulungkot pa rin siya. Mabuti na lang at nandyan ang kanyang mga magulang na laging nandyan para sa kanya. Tama lang na sa katabi lang ng bahay ng magulang ipinatayo ang kanyang tinitirhan. Lumipas nga ang 2 taon, unti-unti nang bumalik sa sigla ang buhay ni Dana. Pati sa trabaho ay bumalik na rin ang sigla niya. Natanggap niya na rin na wala na talaga ang kanyang asawa. Naisip niya at least sa kinaroroonan ng kanyang asawa ay sigurado niya na safe ito at walang operasyon, walang engkwentro. Isang araw, isang napakagwapong pasyente ang dumating sa klinik ni Dana. Matikas ang pangangatawan nito na binagaya ng asul na polo na bakat ang mga muscles sa magkabilang braso at nakasuot ng jeans. Pagpasok sa pinto ay tinanggal nito ang suot na sunglass at nakasmile pa nga ito. Mukhang ang bango ng amoy nito. Matangos ang ilong at matangkad ito. Good morning, bati nito. Good morning sir, bati ng secretary ni Dana. Ano po ang concern nila? Pagpapatuloy nito. Ipapacheck ko lang ang wisdom tooth ko at kung pwedeng ipabunot ay ipapabunot ko dahil parang hassle lang siya sa akin. Sabi nito. Okay po sir, paki-fill up lang po ng form and then I'll refer you po kay doktora. Natapos nga ang fill-upan ng lalaki ang form at inaabot na ito ulit sa sekretary ni Dana. Sir, maupo po muna kayo, sabi ng sekretary saka nilagay nito ang information ng lalaki sa computer. Maya-maya pa, Sir, sunod po kayo sa akin sa room kung saan nandun si doktora. Sabi pa ng sekretary at sinimahan siya sa room kung saan gagawin ang check-up sa kanya ni Dana. Hi Mr. Revilla, Naputol ang sasabihin nito nang mapatingin sa lalaki.
Simula nang mawala ang kanyang asawa ay ngayon lang ulit siya napatingin ng ganito sa isang lalaki. Pero hindi siya nagpahalata kaya itinuloy niya ang pagpapakilala. I'm Dr. Dana Marcelo. Pagpapakilala nito sabay abot ng kamay sa lalaki. Hi Doc, magandang umaga po. Sabay abot kamay nito kay Dana na titig sa babae. Please take the place sir. I-check ko po muna ang wisdom tooth natin sir ha. Then, i-check po natin ang case nito kung kinakailangan talagang bunutin. Sabi pa ni Dana. Habang chinecheck ang lalaki ay napatitig naman ito kay Dana. Simpleng-simple ang babae pero may hatid na karisma ang kasimplehan nito. Mahaba ang mga pilik mata at kahit nakamask ito ay mababakat na matangos ang ilong nito. Napansin naman ni Dana ang mga titig nito sa kanya. Bahagya siyang natigilan pero nang matauhan ay ipinagpatuloy ang ginagawa. Mr. Revilla, kailangan po nating bunutin ang wisdom tooth kasi sa nakikita ko ay magiging stress lang po siya sa inyo. Pero kailangan po muna nating i-x-ray ito, sabi ni Dana. O siguro, kung yun po ang makabubuti mas maigi nga po natanggalin na lang, sabi naman ni Dave. Ganun nga ang ginawa at habang binubunot ni Dana ang wisdom tooth ni Dave ay pakiramdam niya ang gaan ng kamay nito. Napaka-smooth lang hanggang sa sinabi na nga ni Dana na nabunot na ito. At niresetahan rin siya nito ng antibiotic at gamot para sa sakit kapag nawala na ang bisa ng anesthesia nito. Sir, by the way, bawal po muna tayo sa mga mabibigat na activities para po hindi dumugo ng dumugo ang gums natin, sabi pa ni Dana. Maraming salamat po Doc, tatandaan ko po ang bilin nyo. Ngumiti pa sa kanya at tuluyan na ngang nagpaalam ito. Para namang nakaramdam siya ng kakaiba sa ngiti nito sa kanya. Siya naman ang napatitig hanggang sa tumalikod na ang lalaki at hindi na namalay ni Dana na sinundan niya ng tingin ang lalaki. Naalala niya ang mga mata nito. Kanina habang nakatitig sa kanya. Di niya alam pero bigla niyang naalala ang asawa dito. 2 linggo pa ang nakalipas habang nagkakape sa isang kilalang coffee shop malapit sa clinic si Dana. Doc Dana? Bate ng isang lalaki na parang familiar ang boses kay Dana. Napatingin naman si Dana sa pinanggalingan ng boses. Oh, Mr. Revilla, kayo po pala. Kumusta na po? Magaling na po ba ang gums nyo? Balik-bati ni Dana. Doc, would you mind if I'll join you? May kasama po ba kayo? Sabi ni Dave na hindi pa sinagot ang tanong. No, I don't mind. Sure, you can join me. Solo lang ako, sagot naman ni Dana. By the way, Doc, please call me Dave. To answer your question, magaling na po ang gums ko at mas magaan sa pakiramdam na tinanggal ang wisdom tooth ko. Call me Dana. Wala tayo sa clinic at hindi rin kita pasyente sa ngayon, sabi ni Dana. Sure, Dana. What's keeping you busy kapag wala kang pasok sa clinic? Ganito, drinking coffee and nagbabasa lang ako ng books. Hindi masyadong interesting, sabi nito sa kanya. How about you? Balik naman na tanong ni Dana kay Dave. Oh, medyo physical ang hilig ko. I mean, scuba diving, hiking, camping, triathlon at kung ano-ano pa. Sagot ng lalaki. Kaya pala. Sabi ni Dana na ang nasa isip ay kaya pala ganito kaganda ang katawan nito dahil alaga ito sa sports. Kaya pala, patanong na pag-uulit ni Dave sa sinabi ni Dana. I mean, kaya pala you really look sporty. Naiilang na sabi ni Dana. Pinipilit niyang huwag ipahalata sa lalaki na napapansin nito ang maganda nitong pangangatawan. Marami-rami rin silang napag-usapan hanggang sa nagdesisyon na si Dana na umuwi. O paano? Need to go na. Late na pala eh. Pagpapaalam nito sa kanya. Dana, pwede ko bang makuha ang number mo? If you don't mind. Alanganin at nahihiyang sabi ni Dave. Sure. Pero magpakilala ka kung magte-text ka or tatawag ka sa usually kapag unknown number at wala naman akong transaction at appointment dito ay di ko nire-replyan. Sabi pa nito na nakatawa. Yeah, I will. And thank you so much. Sabi pa nito. Ihahatid na kita. Sabi pa ni Dave. No, thanks. I have my car with me, Dave. It was nice time with you. Saka nagpaalam ang doktora.
Wala na ngang nagawa ang lalaki kundi sundan na lang ng tingin ang babae. Nakaramdam ito ng kirot sa puso habang tinitingnan ito papalayo. Dana, I'm sorry for what happened. Malungkot na bulong nito sa sarili. Pagka-uwi ni Dave ng bahay ay nag-message kaagad ito kay Dana. I hope you got home safe, Dave. At may smiley emote pa ito. Napangiti naman si Dana nang mabasa ito. Yes, I am. Thank you and good night, Dave. Sagot naman ni Dana. Good night, sabi naman ni Dave. Nakangiti pa si Dave habang binabasa ang mga message nila ng paulit-ulit. Di niya maitatago na kinikilig siya. Sa mahabang panahon na lihim siyang naging stalker ni Dana ay unti-unti na siyang nagkakagusto dito. At ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita dito. Ilang linggo pa ang lumipas ay nagkamabutihan na ang dalawa. Naikwento na rin ni Dana ang tungkol sa nangyayari sa namayapa niyang asawa. Bagaman di na nagulat si Dave sa nangyari sa asawa ni Dana na si John ay nakinig lang si Dave sa babae. Mabilis na nagkapalagayan ng loob ng dalawa at hanggang sa nandigaw si Dave kay Dana. At dahil na rin sa tiyaga nito ay sinagot na ni Dana si Dave. Dave, matagal na naging malungkot ang puso ko at ngayon lang ako muling nagmahal. Ngayon ko lang ulit binigyan ang sarili ko ng pagkakataon na maging masayang muli. Nagtitiwala ako sa iyo na hindi mo ko sasaktan. Kaya sinasagot na kita. Sabi pa nito kay Dave. Masayang masaya ito at niyakap si Dana ng punong-puno ng emosyon. Dana, kung alam mo lang kung gaano mo ako napasaya. Salamat at tinugunan mo ang pagmamahal na binibigay ko sa iyo. Salamat sa pagkakataon na binigay mo para hayaan akong mahalin ka. Madamdaming sabi nito sa babae. Salamat rin Dave sa pagmamahal, pagtsatsaga at pag-intindi mo sa akin. Muli mong ginising ang natutulog kong puso, sabi naman ni Dana. Muling nagyakapan ang dalawa. Ilang araw ang nakalipas, hindi mapakali si Dave, natatakot siyang ipagtapat kay Dana ang totoo. Natatakot siya na baka pag nalaman nito ang dahilan ng lahat ay lumayo ito sa kanya. Hindi niya ito kakayanin pero ipagtatapat niya rin ito kay Dana sa tamang panahon. Kailangan niya lang ng lakas ng loob. Isang araw dumalaw si Dave sa puntod ng asawa ni Dana na si John. Oo, kilala ni Dave si John. Kilalang kilala dahil ito ang naging matalik niyang kaibigan sa serbisyo. Sila ang magkabari sa tuwing may operasyon. Kilala ni Dave si Dana sa pamamagitan ng kwento at larawan na pinapakita sa kanya ni John. Subalit, hindi sila nabigyan ng pagkakataon na magkita ng personal noong nabubuhay pa si John. Hanggang sa nagkasama silang muli sa operasyon na iyon. Isang malaking pagsabog ang nangyari. Dahilan para maputulan ng paa si John. Kitang-kita ni Dave ang nangyari. Akmang tatakbo ito para saklolohan ang matalik na kaibigan. Saka naman pinaulanan ng bala ang katawan ni John ng mga kalaban. Kitang-kita niya ang nangyari. Nagtago siya habang umiiyak. Pakiramdam niya na duwag siya. Pakiramdam niya wala siyang kwentang kaibigan. Wala man lang siyang nagawa para tulungan ito. Simula noon nangako siya na poprotektahan ang asawa nito na iniwan. Umalis siya sa serbisyo pagkatapos ng pangyayaring iyon at tumulong na lang sa negosyo ng kanilang pamilya. At sa kanya sinimulang hanapin ang asawa ni John at lihim itong binantayan at pinoprotektahan. Hanggang sa napagdesisyonan niya nga na magpakita dito. Dahil sa hindi niya inaasahan na unti-unti nang nahuhulog ang loob niya dito. Hanggang namalayan niya na lamang na gusto niya na itong makasama, protektahan ng habang buhay dahil mahal niya na ito. At heto nga siya sa puntod ni John. Gusto niyang humingi ng tawad dito. Bro, kumusta ka na? Nakakamiss kang kasama. Namimiss ko yung samahan natin sa kampo. Kulitan, kwentuhan. You're the best buddy I ever had. Kaya nang nawala ka, mas pinili ko na rin lumabas sa serbisyo at maging civilian na lang. Nobody can replace you. Sobrang nahirapan akong tanggapin na wala man lang akong nagawa para tulungan kang makaligtas. Tumutulo ang mga luha na kwento ni Dave sa puntod ni John.
Kaya naisip ko at pinangako ko na hahanapin ko ang asawa mo, si Dana, at protektahan ko siya. Pero saglit na huminga si Dave at tumingala sa langit. Saka dahan-dahan na lumuhod sa puntod ng matalik na kaibigan. Saka nagpatuloy na magsalita. Pero bro, hindi ko sinasadya. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang mahulog sa asawa mo. Hindi ko sinasadyang mahalin siya, bro. Pero wag kang mag-alala. Pinapangako ko na hindi ko siya pababayaan. Aalagaan ko siya. Pasasayihin at mamahalin ng habang buhay. Sumisinghot-singhot pa si Dave habang patuloy na tumutulo ang mga luha. Dave, anong ibig sabihin nito? Tinig ng isang boses sa likuran ni Dave. Nabigla si Dave sa pamilya na boses na narinig. Unti-unti siyang lumingon. Dana, punong-puno ang luha na saad nito. Dave, akala ko kilalang kilala na kita. Lumuluhang sabi ni Dana. Dana, magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo? Naniloko mo ako? Naplinano mo ang lahat? Bakit? Anong kasalanan ko sa iyo, Dave? So, hindi nagkataon na naging pasyente kita? Hindi nagkataon na minahal mo ko? Planado lahat ng ito, tama ba? Kabayaran, guilty ka dahil di mo natulungan ang asawa ko. Tapos ako ang gagamitin mo para mawala ang guilt na nararamdaman mo? Galit na humahagulgol si Dana. Dana, please, listen to me. It's not what you think. It's not like that. Pwede mo ba akong pakinggan? Pakiusap ni Dave habang umiiyak at nagtangkang lapitan si Dana. Hanggang dyan ka na lang, Dave. Wag na wag mo akong lalapitan. Lumayo ka sa akin. Manluloko. Manggagamit. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo simula ngayon. Umalis ka sa harapan ko. Galit na sabi ni Dana. Dana, please. Pakiusap ni Dave na lumuhod pa. I said, leave. Galit na galit si Dana. Napagtanto ni Dave na hindi pa ito ang tamang panahon para mapatawad siya ni Dana dahil nasa kalagitnaan pa ito ng kanyang emosyon. Kaya napagdesisyonan na lamang ni Dave na umalis. Nagsimula siyang humakbang paalis. Nang nasa tapat niya si Dana, huminto ito saglit. Tinitigan ito. Pareho silang lumuluha. Dana, sana isang araw buksan mo ang puso mo para mapatawad at maintindihan ako. At gusto kong malaman mo at isipin mo lagi na di ko plinano mahalin ka. Kusa ko itong naramdaman at mananatili ito sa puso ko at dadalhin ko hanggang sa kamatayan. Iyon lamang at tuluyan ang umalis si Dave. Hindi man lang nag-aaksaya si Dana na tapunan siya ng tingin at lingunin habang papalayo. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Isang linggo pa ang lumipas. Tumunog ang doorbell sa bahay nila Dave. Ina ni Dave ang nagbukas ng pinto. O Dana, iha. Ikaw pala. Halika tuli ka. Pagpapatuloy ng mabait na ina ni Dave. Tita, si Dave po. Nag-aalangan pang tanong ni Dana. Naku, kakaalis lang iha. Sagot ng ina ni Dave. Ho, umalis? Saan po pumunta? Gulat na tanong ni Dana. Papunta sila ng tatay niya sa airport. Sagot ng ina ni Dave. Ho? Airport? Biglang tumayo si Dana at lumabas ng bahay. Nagmamadaling nag-drive papunta sa airport. Halos paliparin niya ang sasakyan niya. Dave, hindi mo to pwedeng gawin. Hindi mo ako pwedeng iwan. Umiiyak na sabi niya habang nagdadrive. Ilang minuto pa ang lumipas ay narating niya na ang airport. Nagmamadali siyang tumakbo sa departure area. Ilang minuto pa siyang nagpalinga-linga. May lalaki pa siyang napagkamalan na si Dave. Napatingin siya sa may check-in area. Nakita niya doon si Dave kasama ang ama nito. Patakbo siyang lumapit doon at niyakap si Dave. Dana! Gulat na sabi ni Dave. Ano, iwan mo na ako ng ganun-ganun na lang? Matapos mo kong hayaang mahalin ka tapos ngayon naalis ka? Sabi mo maghihintay ka. Nagkukunwaring galit pero puno ng pagtatampol na sabi ni Dana kay Dave. Ha? Anong sinasabi mo, Dana? Takang tanong ni Dave na natatawa. Natutuwa ka pa ha? Pinagtatawanan mo pa ako. Sige, umalis ka na kung gusto mo pero wag na wag kang papakita sa akin ha. Wala kang kwenta.
Tuloy siyang umiiyak saka pinagsusuntok ang dibdib ni Dave. Dana, mahal ko. Hindi kita iiwan. Sino bang nagsabi sa'yo na iiwan kita? Saad ni Dave. Ayan, kitang-kita na alis ka. Pinagluloko mo ba ako? Sabi ni Dana. Dana, mahal. Pwede ba akong umalis na di tayo nagkakaayos? Siyempre hindi ko gagawin yon. Napapangiti na lang na sabi ni Dave. Nakukyutan siya sa pagmamaktol ni Dana. Anong ibig mo sabihin? Takang tanong ni Dana. Si Daddy lang ang aalis. Aayusin niya ang negosyo namin sa Amerika. Hinitid ko lang siya at sinamahang mag-check-in tapos uuwi na rin ako sa bahay. Ngayon uuwi na tayong dalawa sa bahay. Humalakhak na sabi pa ni Dave. Ibig mo sabihin, hindi ka alis? Hindi mo ko iwan? Siyempre hindi. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Pinalipas ko lang ang galit mo, mahal, pero hindi kita iiwan. Ikamamatay ko kung mawawala ka sa akin. Sabay yakap kay Dana ng buong pagmamahal. Mahal na mahal kita, Dave. Di ko rin kaya na mawala ka pa sa akin. Ano man ang kwento ng nakaraan ay nakaraan na yon. Gusto ko nang harapin ang ngayon at bukas na kasama ka. Emosyonal na sabi ni Dana. Maraming salamat, Dana. Mahal ko. Sa pagkakataon na binigay mo at sa pagmamahal. Pangako na hindi kita sasaktan at iiwanang mag-isa. Sabay tayong magpapatuloy, haharapin ang bukas ng magkasama. At nagyakapan pa nga ang dalawa. Kinabukasan ay sabay silang pumunta sa puntod ni John. Nagdasal para sa kaluluwa ng namayapang asawa ni Dana at matalik na kaibigan ni Dave at nagpaalam na rin na magpapakasal sila. At masaya silang parehong naghawak kamay, nagtitigan at nagyakapan. Sigurado sila na saan man naroroon si John ay masaya ito para sa kanila dahil alam niyang masaya ng muli ang mahal niyang asawa na si Dana kasama ang mahal at matalik niyang kaibigan na si Dave. Wakas, maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig. Please don't forget to subscribe kung nais niyo pong suportahan ang channel na ito. At kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, please click the like button and comment na rin kung meron po tayong gustong ibahagi. Maraming salamat pong muli. Be blessed and be a blessing.